Samantala, hindi pinagbigyan ng COMELEC ang hiling ng kampo ni Senator Bongbong Marcos na system audit sa bilangan ng boto sa pagka-Vice Presidente. Mula sa COMELEC, may report si Victor Cosare. Live! Yes, Victor! Hindi bigyan konsiderasyon ng COMELEC ang hiling ng kampo ni Vice Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. na ma-audit ang mga sistemang ginamit sa nagdaang halalan. Ayon kay COMELEC Chairman Andres Bautista, nagkaisa ang mga miyembro ng ONBank na isang tabi muna ang kahilingan hanggang matapos ang canvassing ng Kongreso sa presidential at vice presidential race at madesisyon na ang mga kasong kriminal na isinampa ng kampo ni Marcos laban sa Smartmatic at ilang empleyado ng COMELEC dahil sa nangyaring pagbabago sa program ng transparency server. Ayon kay Bautista, 3 ang naging konsiderasyon ng komisyon para isantabi ang kahilingan. Una, bago ang halalan, binigyan na ng sapat na panahon ng mga partido para ma-review ang source code ng mga sistemang gagamitin sa eleksyon. Pinangangambahan din ng COMELEC na makaapekto sa canvassing kung papayagan ng audit at baka gamitin lang na ebidensya sa isinampang reklamo ang anumang makikita sa audit. Matatanda ang kiniling ng kampo ni Marcos na ma-audit ang transparency server at central server matapos ang ginawang script alteration ng Smartmatic sa transparency server. Subalit payag ang whole body na isang non-partisan at qualified IT personnel na manggagaling sa Department of Science and Technology o galing sa COMELEC Advisory Council ang magsagawa ng audit sa mga sistemang ginamit sa 2016 elections. Victor Cosare nagulat mula sa COMELEC.